Ang natural na amoy ni Johnny ay nagdulot ng pagsusuka sa isang magandang babae sa labas ng aklatan ng campus. Hindi ito biro, talagang nasuka siya. 48 oras na lang bago magtapos si Johnny sa kolehiyo, karaniwan ang grado niya, hindi sigurado ang kinabukasan. At birhen pa rin siyang ayaw mawala. Sa loob ng susunod na 2 araw, susubukan ni Johnny ang pinakakakaiba, pinakanakakagulat, at pinakasinuportahan ng agham ng mga bagay na sinasabing nakakapagpa-turn on sa mga babae. Magtatagumpay kaya siya? 48 oras na lang bago ang pagtatapos? Sa loob ng 4 na taon, kumuha si Johnny ng Creative Arts degree, kadalasan kasama ang barkada. Bilang introvert, sanay na siyang maging wingman, kahit AI na ang kalaban sa trabaho. Kahit may nililigawan siya, lagi pa rin siyang nauuwi sa friend zone. Pero base sa estadistika, simula late 70s karamihan ng estudyante sa universidad sa Amerika ay babae. Dapat sana pabor kay Johnny pero parang disyerto ang kanyang tagtuyot. Nasubukan na niya ang Manosphere at mga men's magazine, kaya agham na lang ang natira. Naalala ni Johnny ang social ed class niya noong unang taon sa kolehiyo. Isa ito sa mga lecture na walang nakikinig dahil laging pagkatapos ng tanghalian at madalas binabanggit ng propesor ang pair bonding sa malandi niyang paraan. Pero may isang tumatak, amoy. Nalaman ni Johnny na mahalaga ang amoy sa atraksyon. Ayon sa 1,975 na pag-aaral tungkol sa pawisang t-shirt, mas gusto ng mga babae ang amoy ng mga lalaking may genes ng immune system na tinatawag na Major Histocompatibility Complex na iba sa kanila. Mas mataas ang posibilidad ng malusog na anak kapag magkaiba ang Major Histocompatibility Complex, sapat na iyon kay Johnny. Kinuha niya ang maruming hoodie sa hamper at nagmamadaling lumabas sa quad. Una niyang pagkakamali. Oo, maaaring ma-attract ang babae sa natural na amoy ng lalaki, lalo na kapag ovulation dahil tumataas ang estrogen at sensitibo sila sa testosterone signals. Hindi ibig sabihin na dapat amoy jockstrap kang iniwan sa locker room, gaya ng natutunan ni Johnny nang muntik masuka ang isang babaeng estudyante sa harap niya. 30 oras na lang bago graduation, oras na para mag-iba ng diskarte si Johnny. Nangako siyang magiging kasing tutok ng pagiging malibog niya, pero bago magseryoso, naligo muna siya ng matindi. Kinuskos niya ang sarili gamit ang 5-in-1 gel, pinagsabihan ang sarili, nilinis ang mga daliri at nag-emergency scrape ng lalaki. Tinapos niya ito sa pag-ubos ng kalahating bote ng dollar store na pabango at paulit-ulit na paglakad sa ilalim nito. Nagpalit siya ng malinis na damit at si Johnny ay tila bagong tao, kumpiyansa at may dating. Panahon na ilabas ang palabas. Sa hallway ng dorm, nadaanan siya ng ka-study buddy niyang si Millie, isang communications major na palaging cute para kay Johnny. Huminto siya at ngumiti ng pilyo, at agad na nagka-short circuit ang utak ni Johnny. Pero hindi iyon ganoong klaseng ngiti. Ikinurap lang ni Millie ang mga mata niya at naglakad palayo. Alam mo, mas sensitibo ang pang-amoy ng mga babae, ang sensory system na responsable sa ating pang-amoy, at malaki ang papel nito sa pagbuo ng atraksyon o pagnanasa ng mga babae. Ipinapahiwatig nito ang mabuting kalusugan na nangangahulugang mas angkop na maging kapareha at kung ang isang tao ay ligtas kasama o dapat iwasan. Hindi problema ni Johnny ang pagiging mabango, kundi amoy niyang pilit na pilit. Kung ang amoy ay dahil sa kalusugan, baka si Johnny talaga ang may problema, hindi ang amoy. 23 oras na lang bago matapos. Noong unang panahon, lahat ng lalaki ay may pang-emergency na ginagawa. Bata pa lang sila, puno ng hormones at gustong magpalaki ng katawan. Malalakas na pelvic muscles, maayos na sirkulasyon, balanseng hormones at tamang timbang ay tumutulong sa mga lalaki sa buhay at sa kama. Sabi ng mga pag-aaral, ang postura, lakad at simetriya ay konektado sa pagiging kaakit-akit, parang genetic lottery. Siguro nga tama ang mga nerd, balang araw makaka-home run din. Pumupunta sa gym si Johnny na walang pang itaas at tumatakbo sa treadmill, hindi maganda tingnan. Para sa kanya, malusog ang pamumuhay na ramen noodles, buong weekend na Yu-Gi-Oh! At luma pang paddle match. Lahat may halong sexual frustration. Pinindot niya ang incline button at binilisan ang takbo. Pagbalik ni Johnny, nakahiga na siya sa sahig. Isang medyo kaakit-akit na trainer ang pinapaypayan siya ng tuwalya habang isang pawisan at matabang lalaki ang sumusubok magbigay sa kanya ng mouth-to-mouth. Habang sinusuri ng trainer, masigla at tumatango si Johnny. Minsan sinasabi, "Oh, nabasa ni Johnny yan." Ang pakikinig at pagtatanong ay hindi lang kabutihang asal, nakakatulong din sa mas malalim na emosyonal na koneksyon. Gusto rin niyang magmukhang alpha sa biro tungkol sa bench press. Umalis ang trainer na sobrang inis, pero hindi natinag si Johnny. Mahilig naman ang mga babae sa may sense of humor, di ba? Panahon na para magpursige o magtapos na, 20 oras na lang bago ang graduation. Habang kumakain ng tanghalian sa cafeteria, may grupo ng mga babae na dumaan sa mesa ni Johnny.
Inimbitahan nila ang mga kaibigan niya at si Johnny sa sorority party mamaya. May disc jockey beer pong at masasarap na homemade merienda. Kusang nabuo ang biro. Diretso si Johnny, konting ngiti, ilang awkward na tingin, tapos binawi agad ang imbitasyon. Habang ngumunguya si Johnny, napagtanto niyang napagkamalan niyang kumpiyansa ang pahintulot. Na nakakapanlumo dahil ang pagkakaroon ng mahusay at hindi komplikadong sense of humor ay isa talaga sa pinakamabisang pampatindi ng atraksyon. Ang pagpapatawa ay nagpapagana ng reward pathways ng utak, dopamine para sa saya at motibasyon, endorphins para sa sarap ng pakiramdam at oxytocin para sa bonding at tiwala. Patawanin mo siya at kaya mong gawing maayos ang pakiramdam niya. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Ang sabayang pagtawa ay nagpapalakas ng ating ugnayan at nagpapataas ng atraksyon o RIS, gaya ng tawag ni Johnny dahil nagpapahiwatig ito ng katalinuhan. Kaya magandang genes. Ang sabayang pagtawa ay nagpapalalim ng koneksyon. Ipinapakita nito ang talino, sosyal na kamalayan, at emosyonal na seguridad na maaaring magpataas ng tsansang makita ang babae na hubad. Kung tama ang gawa, pero hindi ito nagawa ni Johnny. Napagkamalan niya ang nakakatawa sa walang preno, karaniwang pagkakamali ng mga komedyante, podcaster at desperadong binatilyo. Pero hindi ito ang tamang panahon para malugmok. Para makaalis sa landas ng pansariling kasiyahan, kailangan ni Johnny na bumangon at subukan muli. Hindi siya proud sa gagawin niyang susunod. Pero kapag gipit, kailangan ng matinding hakbang. 18 oras bago graduation, bumalik si Johnny sa dorm niya. Namumula ang mata, mukhang umiiyak. Tinanong siya ng lahat, pero sinabing ayos lang siya. Katulad ng ibang kabataang lalaki, hindi pa buo ang frontal lobe ni Johnny kaya ramdam niya ang kalungkutan. Matapos ang gulo sa sorority, napagtanto niyang baka hindi lahat ay umiikot sa kanya. Nagbasa siya ng mga gawaing kabutihan online at handa na siyang sumubok. Ang altruismo ay hinahangaan sa pangmatagalang relasyon dahil nagpapakita ito ng emosyonal na maturity, pagiging mapagkakatiwalaan at malasakit sa iba. Matibay na agham ang nagsasabi kapag ang isang tao ay kumikilos ng walang pag-iimbot. Nakakatulong itong magbigay ng seguridad, palakasin ang bonding hormones tulad ng oxytocin at serotonin at bawasan ang stress sa utak. Sa mas simpleng salita, ang kabaitan ay nagpaparelax sa mga tao at ang mga taong relaxed ay mas bukas sa koneksyon. Si Johnny ay nagtaas ng manggas at nagsimulang magtrabaho. Nag-bake siya ng brownies para sa party bilang alok ng kapayapaan, walang landian o biro, vibes lang. Maaga siyang dumating para tumulong, nagpatong ng plato, naglinis at umiwas sa abala. Maganda ang sandaling iyon. Gumagana ito. Pagkatapos, binuksan ni Johnny ang kanyang bibig at sa isang iglap, siya ang naging unang lalaki sa kasaysayan na permanenteng ipinagbawal sa 12 oras na lang bago ang graduation. 12 oras na lang bago ang graduation. Hindi umatras si Johnny kahit kailangang sirain ang maling paniniwala sa sexualidad ng mga babae bago siya labasan. Isa na lang ang klase niya bago matapos ang pinakamagagandang taon ng buhay niya at unti-unti na siyang nadidismaya sa buhay ng pagiging adulto. Tinapos ng propesor ang lektura sa kasaysayan ng Amerika. Ngayon, nasa mga estudyante na ang kanilang kinabukasan. Masaya at puno ng ambisyon ang auditorium, yung pag-asang hindi pa alam ang presyo ng upa. Nasa harap ni Johnny ang ka-study buddy niyang si Millie, na crush din niya. Ito na ang huling pagkakataon niya para mag-iwan ng matibay at magandang impresyon. I-highlight ang maganda para ipakita ang galing, talino at pagiging maaasahan, yung tipong may direksyon sa buhay o alam kung kailan natapos ang Civil War. Kaakit-akit ang pagiging mahusay dahil nagpapakita ito ng pagiging madiskarte, madaling makibagay at kakayahang harapin ang mga hamon at magbigay ng halaga. Sa ebolusyon, ang mga katangiang nagpapataas ng tagumpay sa pagpaparami, kumpiyansa at husay ay nakakatulong ding magpababa ng stress. Unti-unting natututuhan ni Johnny, parang siya na ang laro. Itinaas niya ang kamay at may narinig na mahinang hingal. Lumaki ang mga mata ng propesor. Biglang, lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Kumakabog ng malakas ang puso ni Johnny sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y pinagpapawisan siya. Binuksan niya ang kanyang bibig at nagsimulang pumiyok ang kanyang boses. Naputol ang kanyang boses at nauutal siya. May tumawa sa likod ng lecture hall. Mahina na siyang nagsasalita at parang nawawala. Hindi ito nakakatulong. Mas gusto ng babae ang malalim at kumpiyansang boses, lalo na sa panahon ng fertility. Ang lalim ng boses ay kaakibat ng hormones, kumpiyansa at hindi agresibong dominansya. Kada segundo, tila humihingi ng paumanhin si Johnny sa kanyang pag-iral. At pagkatapos, sa pagitan ng pagkataranta at pag-i-improvise, bigla siyang lumihis nang matindi papunta sa isang teorya tungkol kay Abraham Lincoln na isang baklang bampira sa isang mumurahing bar. Patok man ito,
Pero sa akademikong lugar, pinapatay nito ang kahit ano. Nawala ng lakas si Johnny at tumigil na lang magsalita. Nagpasalamat ang propesor sa ambag niya at agad lumipat sa susunod. Ramdam ni Johnny na dumikit ang damit niya at parang gumuho ang mundo. 8 oras na lang bago ang pagtatapos. Madalas hindi nakakaakit ang low self-esteem maliban kung may personal kang issue. Binati si Johnny ng standing ovation ng mga kaibigan niya pagkatapos ng klase. Layunin nitong suportahan, pero para kay Johnny, parang kahihiyan ito. Sanay naman siyang pagtawanan ang sarili. Tatak na kay Johnny ang pagpapakumbaba pero mahirap na itong tanggapin ngayon. Nagmadaling pumunta si Johnny sa aklatan ng campus at mabilis na binasa ang bawat self-help book, gabay sa kumpiyansa at motivational manifesto na makita niya. Binabad niya ang sarili niya rito. Parang TED Talk na may mga mantra, mindset at power phrase para makababae at gumagana ito. Nagsisimula siyang makaramdam ng kalmado at kumpiyansa. Dumaragdag ang kumpiyansa niya, gumaganda ang tindig, tumatapang ang isip at tuloy ang pagkamalikhain. Habang busy ang mga kaibigan niya sa girlfriend at gap year, mag-isa si Johnny. Sa tulong lang ng kanyang bagong kumpiyansa, malabong pagkaunawa sa mga hangganan, at 12 oras na lang sa orasan 6 na oras na lang ang natitira. Tulad ng ibang desperadong estudyante, tumakbo si Johnny sa ChatGPT para sa sagot. Naging madilim ang usapan at pati si Chad ay sumuko. Sinabi kay Johnny na mamili, maging selibato o pumili ng permanenteng opsyon. Pinili ni Johnny ang tanging opsyon. Nakita niya ang maruming medyas sa kwarto. At alam mo, nagiging mahirap na itong panoorin. Pwede ba nating, "Hoy Johnny, makinig ka, dahil mahalaga talaga ang bahaging ito. May mahalagang pagkakaiba sa pagiging awkward at pagiging mapang-abuso." Si Johnny kahit maraming pagkakamali ay hindi masama. Nirerespeto niya ang hangganan at tinatanggap agad ang hindi kapag narinig. Hindi siya nagiiwan ng bastos na komento sa mga mapanuksong larawan. Hindi niya ginagamit ang alak bilang estratehiya. Hindi siya nang i-stalk, nananamantala o gumaganti. Kapag siya ay tinanggihan, hindi siya nagpapakalat ng chismis. Talagang nauunawaan niya ang konsepto ng pahintulot. Iyon pa lang ay naglalagay na kay Johnny sa unahan ng nakakabahalang dami ng mga lalaki. Hindi mapanganib si Johnny o isang mandaragit. Nakakainis lang siya at ang pagiging nakakainis ay kayang ayusin. 4 na oras na lang bago ang pagtatapos. Kahit may ebidensya na taliwas, may emosyonal na talino si Johnny. Hindi man palaging tama ang sinasabi niya, pero mas mahalaga ang paraan niya. Kaya niyang kilalanin kung ano ang nararamdaman niya, kaya niyang tiisin ito at hindi niya ito ibinubunton sa ibang tao. Pagkatapos ng 2 araw ng tuloy-tuloy na pagtanggi, kahihiyan at pampublikong pagkabigo, hindi nagwawala si Johnny. Hindi siya nagiging malupit o sinisisi ang mga babae sa mga problema niya. Tinatanggap niya na siya ang may pagkukulang. At iyan ay isang kaakit-akit na katangian sa isang kapareha. Ang emosyonal na katalinuhan ay hindi lang pagproseso ng impormasyon, kundi pagkontrol ng emosyon, paggalang sa kabila ng stress, at mahinahong paghaharap sa pagkadismaya. Kinontak ni Johnny ang mga babaeng niligawan niya nitong mga nakaraang araw. Humingi siya ng paumanhin. Inako niya ang pagkakamali at tinanggap naman ito ng lahat ng babae. Maliban sa isa, kakaiba ito. Para kay Johnny tapos na, graduation na. Mas matatag pa rin ang kanyang pagkabirhen. Kahit ano pa ang eksperimento niya, malinaw na nabigo ito. Hindi dahil mali ang siyensya, kundi dahil minadali niya ang pagiging tao. 2 oras bago graduation, may mahalagang napagtanto si Johnny. Hindi ito malaking realization, kundi tahimik at abala, kusang lumalabas kapag huminto kang magpanik. Matagal nang gusto ni Millie ito, baka nga minahal na niya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero malinaw na nangyari. Paano niya yun hindi napansin? Paano niya nagawang sayangin ang 4 na taon sa maling senyales? Gayong tama ay nasa tabi lang. Sa mga study session, unti-unting nabuo ang spiral. May kumatok sa pinto, si Millie, halatang kinakabahan at naiinis sa nangyari kay Johnny kanina. Hindi niya sinadyang masaktan si Johnny. Nang nagpakawala siya ng pabangong parang kemikal na pangdigma, sa hallway, iniabot niya ang isang maliit na gift bag. Sa kabutihang palad, hindi makapagsalita si Johnny, kaya hindi niya nasira ang sandali sa unang pagkakataon sa buong araw. Pareho nilang nararamdaman ang kaligtasan at respeto at hindi naramdam ni Johnny ang kakulangan sa oras. 1 oras na lang bago graduation, bumalik ang mga roommate ni Johnny sa dorm para kunin cap at gown. May medyas sa door handle. Tingnan ang kakaibang kaugalian sa pakikipagtalik sa mundo o i-click ang video na ito.